I raised my middle finger to them while I mouthed. Nag-death glare sila sa akin. Tinawanan ko lang sila and they raised their middle finger at me. That made me stop laughing. Gago, sa akin isa, sila tatlo. Unfair. Bakit kaya wala pa si Bon? Tanong ni Ben. He's talking to his wife, I'm sure with that. Van, paano mo nasabi? Naiiling kong tanong. Eh di, ibinuka ko yung bibig ko. May lumabas na salita. Nakita mo, di ba? Pamimiloso pa ni Van sa akin. Yeah, I can smell bad breath. Kunyari na amoy ko tapos tinakpan ko ang ilong ko. Gago, sinamaan ako ng tingin ni Van. Practice na, tama ng tambay. Sabi ni Ben at kinuha yung gitar. Huwag ka masyadong excited, sabi ko sa kanya. Let's take a rest, bar tayo. Pag-aaya ko. Game? Tanong ko pa. G na G kami dyan, sabi nilang tatlo. Bon, Andrew. Nagising ako na mahimbing pa rin ang tulog ni Ana. Hindi ko na namalayang nakatulog na rin ako. Tiningnan ko sa tabi niya. I miss this. Sobrang tahimik ng mundo ko at nakapagpapahinga ako ng maayos. I can see myself without her. I don't want to lose her. I want her to be with me all the time. Inilapat ko ang likod ng palad ko sa noo niya. Hindi na siya masyadong mainit. Napatingin ako sa yakap niya kaya sumilip ako sa kumot. Napangiti ako nang makita ko yung bear na bigay ko sa kanya. Lagi niya pala tong katabi. Umupo ako sa kama niya at hinalikan ko siya sa noo bago ako umalis. Kinuha ko ang phone ko sa ibabaw ng bedside table. Shit, it's 4:56 p.m. Haist, may sakit na nga siya, pinagpalipasan ko pa siya ng lunch. Tiningnan ko muna siya bago ako bumaba. Hapon na, paniguradong gutom na siya paggising niya. Dali-dali akong bumaba ng kitchen. Napatigil ako sa paglalakad nang matagpuan ko si Manang na nagluluto. Napansin niya na nandito ako. Oh, iho, gising ka na pala. Ang himbing ng tulog niyo kaya hindi ko na kayo ginising kanina para kumain. Lumapit ako sa kanya. Pasensya na po, hindi ko napansin na hapon na. I brushed my hair using my hand. Paniguradong gutom ka na. Kumain ka na muna bago ka umalis. Sabi niya habang isinasalin sa bowl yung soup na niluluto niya para kay Ana. Kung pwede samahan ko si Ana sa kwarto niya mamayang gabi. Napakamot ako sa batok ko at bahagyang yumuko. Bakit ba ako nahihiya? Ikaw ang bahala. Salamat sa pag-aalaga sa kanya. Humingi lang naman ako ng permission. Hindi niya ako kailangang pasalamatan. Kumain ka na muna. Iaakit ko sa taas para dalhan si Isabela ng pagkain. Ako na lang po, ako nang mag-aalaga sa kanya. Presenta ko, sabay kuha sa kanya ng tray na may lamang pagkain. Hindi ka ba kakain? Mamaya na lang po, papakainin ko muna si Ana. O siya, dalhin ko na lang sa itaas. Sige po, salamat. Dinala ko na sa kwarto niya ang pagkain. Yung soup na may nilagang itlog, mayroon dring sandwich, milk at tubig. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin na nakasandal siya sa headboard. At mukhang masuma pa rin talaga ang pakiramdam niya. Sorry, nakatulog rin ako kaya hindi kita nagising ng lunch. Ito, magmerienda ka muna. Nagugutom ka na ba? Inilagay ko muna sa center table yung tray at umupo ako sa tabi niya. Hindi ka pa aalis? Napatingin ako sa kanya. Kumunot ang noo ko. Bakit gustong gusto mo akong umalis? It's Sunday today. Tumingin siya sa kamay niya. What's with Sunday? I wrapped my arms around her waist. Ang isang kamay ko hinawakan yung mga kamay niya. She looked up at me, then her face inches apart. Napatingin ako sa lips niya. Natitempa kong halikan siya, pero baka magalit siya. I miss kissing her. I'm about to kiss her when she looked down. Nagugutom na ako, sabi niya sa akin. Dali-dali akong tumayo at kinuha ang pagkain. Nahiya pang utusan ako. Wala na bang masakit sa'yo? Tanong ko habang hinahalo ko yung soup para hindi na masyadong mainit. Meron. Tipid niyang sagot. Tapos tiningnan niya yung braso niya. Kaya napatingin rin ako. Shit, yung pasa niya. Binaba ko muna yung spoon na hawak ko. Tapos lumapit ako sa kanya. Tell me what happened. Who did this to you? Wala siyang karapatan na saktan ng asawa ko. Nagugutom na ako. Pag-iiba niya ng usapan tapos lumapit siya sa tray. Ako na. Inunahan ko siyang makuha ang spoon.
at hinipan ko muna. Ako na. Kinukuha niya sa akin yung hawak ko na spoon, pero iniwas ko ang kamay ko. Tinitingnan ko siya ng seryoso. Kaya ayon, tinanggap niya na. Wala kaming imikan habang sinusubuan ko siya. Pero gusto kong malaman kung sino ang gumawa nun sa kanya. Sa kalagitnaan ng pagkain niya, pumasok si Mana. Dala ang isang tray ng pagkain. Iha, mabuti naman at kumain ka. Anong nararamdaman mo? Baling niya kay Ana. Ayos na po, Manang, ang pakiramdam ko. Para kanino po yan? Ang dami na po nito. Tinuro niya ang dala ni Manang. Para sa kanya dahil hindi pa siya nananghalian. Sabi ni Manang at inilapag sa bedside table. Kumain ka na rin, iho. Sabi ni Manang. Tumangulang ako sa kanya. Salamat, Manang. Tumingin ako kay Ana. Ang sama ng tingin niya sa akin. Ginugutom mo na naman ba ang sarili mo? May inis sa tanong niya, umiling ako. Hindi. Hinawi ko yung buhok niya na nakatakip sa mukha niya. Busog pa naman ako, kaya ikaw munang papakainin ko. Dagdag ko. Kaya ko naman kumain mag-isa, pero tinatamad akong umalis rito sa kama. Sumandal siya sa headboard. Bakit? Saan ka pupunta? Tanong ko sa kanya. Doon sa sopa para komportable kumain. I smirk. Tumayo ako at dinala ko sa center table yung hawak kong pagkain niya. Maging ang pagkain na dala ni Manang ay dinala ko doon. Tss, nahiya pa. Bumalik ako sa kinaroroonan niya at binuhat ko siya. Ano bang ginagawa mo? Tinapik niya ang kamay ko. Binubuhat ka. Tinatamad kasi ang asawa ko na maglakad. Nahihiya pa siya na utusan ako na buhatin siya. Pagpaparinig ko kaya pinalo niya ako sa dibdib. Pero parang hangin lang na tumama sa dibdib ko. May sakit ba talaga to? Inilapag ko siya sa sopa. Tiningnan ko siya sa mata, nakatingin rin siya sa akin. Pero iba pa rin yung tingin niya. It seems she's still in pain. I smiled when I saw her eating, like she doesn't have a sick. I can't imagine I gonna take good care of her this way. Damn, beautiful. She's just wearing a fair sleeping clothes. Tinabihan ko siya at nagsimula na rin akong kumain. Lumayo-layo ka sa akin, Andrew. Kung ayaw mong masipa. Isabella, Ana. Pagkatapos namin kumain, pumasok ako sa CR para maglinis ng katawan. Hindi pa rin siya umaalis. Kahit ilang beses ko nang pinagtulakan. He said that he'll stay until I feel better. I feel better now. Lumabas na ako ng banyo dahil nakapaglinis at ayos na ako ng sarili ko. I wear pants and jacket. Nilalamig ako eh. Umupo ako sa sofa. Nakita ko siyang nakaupo sa couch. Binuksan ko ang TV at palipat-lipat ako ng channel. Wala akong magustuhan. Ana, nakakahilo sa'yo. Naglakad siya palapit sa akin at umupo sa tabi ko at niyakap niya ako. Side hug. Pahinga ka na para magaling ka na bukas. Nilayo ko sa leeg ko ang mukha niya. Ayos na ako sabi eh. Pushing me away again. It's better you ask to stay me at your side now. He said irritated. Sinandal niya sa shoulder ko ang ulo niya. Tiningnan ko siya. Nakatingin siya sa akin. He pouted. I can't blame you. I know it's my fault. I must blame myself. Dagdag niya pa. Pinatay ko na ang TV kasi wala na akong ganang manood. Bitawan mo ako. May gagawin pa ako. Agad niya naman akong pinakawalan. Lumapit ako sa drawer ko at kinuha ko ang Hello Kitty laptop ko. At umupo ako sa bed ko tapos nagkumot dahil nilalamig ako. Kinuha ko si Sky at pinatong ko sa stomach ko habang kinakalikot ko yung laptop ko. Ngayon naman, hindi na matapos ni Andrew ang sasabihin niya kasi biglang nag-ring ang laptop ko. It's Mom. Ito naman talagang hinihintay ko. Answer it. They are worried about you. Sabi ni Andrew tumiga sa kama at ipinalibot ang kamay niya sa tummy ko. Hello, Mom. Bati ko kay Mom. How are you, my sweetheart? Manang called me you're sick. What happened to you, darling? Ha? Sigurado naman ako na kwento na sa kanya ni Manang nang umuwi ako na basang-basa kahit na hindi naman umuulan. Mahal ko, anong nangyari? Lumabas sa screen si Kuya pero agad rin nawala. Siguro may ginagawa ito. Epal na naman. Napaangat naman ang tingin si Andrew at tumingin sa laptop ko. Then he looked at me. Who's that man look?
Pinandilatan ko lang siya at bumalik ng higana, pero hindi siya nakikita nila ma'am kasi nasa gilid ko lang siya at yung kamay niya nakatago sa likod ni Sky. Take good care of yourself, sweetheart. Wala kami dyan sa tabi mo. It's Dad. Mom, Dad, I'm fine. Magaling na ako. Thanks sa concern. And that makes me feel so special. And I miss you. I pout. Of course, you're so special to us, sweetheart. I love you. Sagot ni Dad. I love you too, Daddy. I love you, Mommy. And I love you too, a man beside you too. Tinutukoy ko si Kuya. Hindi siya nakikita pero alam kong nakikinig siya. I love you, sweetheart. Sabi ni Mom. Then nag-flying kiss pa. Mahal ko. I won't tell I love you too until you won't tell what happened. Medyo close up yung mukha ni Kuya sa screen at parang galit siya. Eh di wag, pangit. I act like a baby. Mas pangit ka. Sagot niya na may konting asar. Mami oh! Pagsusumbong ko kay Mom. Sinong kasama mo dyan, anak? Biglang tanong ni Dad. I looked at Andrew. His eyes are closed. Nakikinig lang. I'm asking you, sweetheart. Singit ni Kuya. Ayokong sabihin pero hindi din ako titigilan ni Kuya. Pauwi na ako kahapon when 4 girls blocked my way. They poured me a water. I said in a weak tone. Yun lang bang ginawa nila? I know what happened. Not me, sweetheart. Ha? Paano niya nalaman? After hearing the news, pinaimbestigahan ko and I found out that 4 girls named Sheila, Cathy, Athena, and Bea. Am I right? He smirked. That's not the first time they did that to you. They always bullied you. At nalaman ko rin dahil ang isa ay ex-fiancé ng asawa mo kung tama ang source ko. Naisip ko na she still loves your husband. Kaya kanya pinapahirapan. Did your husband know about this, huh? Or your husband still love his ex? That's why he let them to hurt you. I guess. Divorce that man. He's not worth it. Look, he's playboy. And he had a lot of bad habit. Wait, stop. Pigil ko kay Kuya. That make Andrew sat down beside me and look at the screen. I'm fucking here. Sabad ni Andrew, nahalata sa mukha niya na galit siya. Bon, nandyan ka pala. Ngumiti si Mami sa screen bago tumingin sa side niya at pinandilatan niya ito. Mukhang si Kuya yon. Who's that? Is he cursed me? Tanong ni Kuya na narinig ko pero wala siya sa screen. Tumigil ka na dyan, Jello. Saway ni Dad. Pasensya na sa sinabi ni Jello. Dagdag ni Dad. I understand. I'm here with her, but I don't know what's going on. But that man, no more than me. All what's going on. Sinabi ni Andrew, kaya napatingin ako sa kanya. Nakatingin siya sa akin. I know everything about her because I wanted to know what's happening to her. I do everything to have an update in her daily life, with me. And that's our difference. You're there with her, but you don't know what's going on her. How stupid you are. Don't you? Or you're busy in another matter. Well, I'm busy too, but I have still a lot of time for her. Sagot ni Kuya. You're so concerned too much about my wife. Who fucking are you? Why don't you show up your fucking face on me? Andrew was pissed off. Kapal naman na mukha mo na angasan ako na hindi mo pa ako kilala. Sarap na sarap ka na nakaupo sa kama sa pamamahay ko. You don't need to know me. Basta itong tatandaan mo. When she get hurt again, akong makakalaban mo. Hindi pa tayo tapos. Mahal ko, magpagaling ka. I need to rest. I talk to you some other time without stupid beside you. Always remember that I love you. I love you so much. Is that a warning? Don't you? That's not the first time you threaten me. If I am scared not for myself, for my wife, siguraduhin mo lang. Narinig ko yung padabog na pag-akyat ng hagdan. Jello! Tawag ni Ma'am dito. Ako nang humihingi ng tawad sa sinabi ni Jello. Malumanay na sabi ni Dad. I apologize for him too. Pilit na ngumiti si Ma'am. Andrew replied just a smile then he speaks. I'm sorry for what I said. Sorry about what happened to my wife. Napatingin ako sa kanya. Nakatingin siya kila Ma'am. Ma'am nodded. Ma'am, why he's acting like that? Ang weird ni Kuya. He's worried. Magpahinga na kayo.
I end this call already. Take a rest. I love you. Mommy smiled. Thank you for taking care of my daughter, Bon, she added. Bye. Dad waved. Call ended. Sinara ko ang laptop ko at niyakap ko si Sky. Bago ako sumandal sa headboard, huminga ako ng malalim at inisip ko kung bakit ganun na lang si Kuya. I looked at Andrew. His eyes are closed and is sleeping on bed. Si Kuya talaga kailangan pang sabihin yun? Oo na. Siya na ang overprotective na kung paimbestigahan ako parang may ginawa akong masama. Yung sinabi niya, parang sinagot niya ng mga tanong sa akin ni Andrew. Galit kaya siya? Tapos yung mga sinabi pa ni Kuya ng mga negative words. Kailangan ko mag-sorry sa kanya dahil kay Kuya. At dahil na rin sa, ewan, basta feel ko mag-sorry. Tumagilid ako paharap sa kanya at niyakap ko siya. That make his eyes open and look at me. I'm sorry, I whisper. Who's that guy? Ang talim ng tingin niya sa akin. At napaka-authority ng boses niya. Si Kuya sigurong tinutukoy niya. Bakit? Anong gagawin mo? Balik kong tanong, pero pabulong. Nothing. Tipid niyang sagot tapos hinawakan niya ang kamay ko na nakayakap sa kanya. It's my sorry, he said and looking straight to my eyes, and he gave me a smack. Close your eyes and sleep, he said before he wrapped his arms around my waist and kissed my forehead. Good night, babe, he added. He's my brother. He is Shay Jella Johnson. The only one overprotective brother. He's your brother? So bad. I didn't see his face. Naiiling na sabi niya. I understand him. And he's right. Papasok ka bukas? Pag-iiba ko ng usapan. Yup, matulog na tayo. Maaga pa tayo bukas. Ha? Saan tayo pupunta? Inalis ko ang pagkakayakap ko sa kanya at umayos ako ng higa. Nilagay ko sa gitna namin ni Andrew si Sky. Sa school. Bakit? Hindi ka papasok? Hindi mo pa ba kaya? He faced me then he put his hands on top of my hands na nakayakap kay Sky. Oo, papasok ako. Okay na naman ako. Isa pa may program tomorrow. Marami akong gagawin. Nilingon ko siya. Don't tire yourself too much, ha? Don't work too much. He's worried too much. Pinisil niya ang kamay ko na hawak niya. Baka magkasakit ka ulit. Dagdag niya pa. Okay lang ako. He moved closer to me, then wrapped his arms around my waist. Tapos inilipat niya sa gilid ko si Sky. Hug your baby, he whispered to my ears, and I faced him, his grinning ear to ear. What? I can't believe he say. Sabi ko, harap ka sa kaliwat, yayakapin mo yung baby mo. He explained simple. Baby ko? I frowned. Yup, because it's just me. Siniksik niya sa leeg ko ang mukha niya. Ano ba kung ano-ano na namang lumalabas sa bibig mo? Tinalikuran ko siya at niyakap ko na si Sky. Gusto mo naman, he whispered. Siniko ko siya. Magtigil ka nga. He chuckled and kissed my hair. Ito naman hindi mabiro, pero yung totoo. Lagi mo ba katabi to? He asked. Oo, bakit? Ano naman kung katabi ko si Sky? I'm jealous. Huh? Sagot ko at mapaharap sa kanya. Did he just said he's jealous to this Teddy? I'm jealous. Buti pa yan nakakatabi mo at niyayakap sa pagtulog. Ako, walang kayakap at katabi. He said directly. Di magdala ka ng babae sa kondo mo. Tinulak ko siya palayo sa akin. Anong gusto niyang palabasin? Sabi mo yan Huwag kang magagalit kapag may kasama akong babae sa kama. Bakit naman ako magagalit? Wala naman akong pakialam kung anong gawin niyo. Umalis ka na nga. Nakakapang-init ka ng ulo. Umupo ako sa kama tapos tinutulak ko siya. Bakit pa ako naiinis? Iniisip ko pa lang na may kasama siyang ibang babae sa kama, naiinis ako. Why? Siguro dahil na iniisip ko na ginawa nilang mga ginagawa namin o higit pa sa ginagawa namin kapag magkasama kami. Kita mo to. Sinasabi mo pa lang hindi ko pa nga ginagawa, naiinis ka na agad. Hinila niya ako pahiga sa tabi niya. Huwag ka nang magalit, hindi ko yun gagawin. Kung gusto kong may kayakap at katabi sa pagtulog, ikaw lang yon. I almost kidnapped you here, then bring to my place. His words make me feel better. Yung nagliparan lahat ng inis ko. He hugged me tight. Hindi ka pa inaantok? Hindi ko siya pinansin.
Hey, cat got your tongue? Tiningnan ko lang siya. Galit ka? He added. Ang kulit. Hindi ba obvious na hindi pa ako inaantok? Hindi ba obvious na hindi ako galit? Hindi ba obvious na ayaw ko sumagot maski alam naman niya yung sagot? Ana, huwag ka namang ganyan oh. Mababaliw ako kapag hindi mo ako kinibo. Talk to me. Sabi niya pa, corny. Andrew, mahal mo ba si Bea? Ewan ko ba kung bakit yun ang lumabas sa bibig ko. Ana, ano bang klaseng tanong yan? Ang daming Bea sa mundo. Umupo siya sa kama at sumandal sa headboard. It's just a yes or a no. Don't mind me, I understand. Sabi ko at tumalikod na, gusto ko nang matulog. Ayoko nang marinig ang sasabihin niya. Siguro nga mahal niya pa si Bea, kaya ganun na lang siya sa akin. Galit na galit si Bea sa akin kahit na wala naman akong ginagawa sa kanya. Si Andrew ganun rin, nagawa niya akong pagbantaan ng dahil lang sa kanya. I guess they love each other. At dahil sa kasal namin hindi sila pwedeng magsama. Ako ang hadlang sa kanilang dalawa. Naramdaman kong umalis siya sa kama, siguro uuwi na siya. Dahil wala siyang balak na sagutin ang tanong ko. Okay lang naman kung aalis na siya. I guess he still loves Bea. Nagising ako nang nakaramdam ako ng gutom. Gutom na hindi pwedeng ipagpabukas. Bakit ang dilim? As in wala akong makita. Brown out ba? Hindi naman ako natutulog na nakapatay ang ilaw. Pati yung lampshade nakapatay. Nakalimutan kong cellphone ko sa center table. Wala akong flashlight. Naiyak ako. Wala akong kasama. Paniguradong tulog na sila Manang. Hindi nila napansin na brown out. Takot ako sa dilim. Umupo ako at may nasagi akong kamay. Tumingin ako sa right side ko. Wala talaga akong makita. Tapos hinawakan ko yung kamay. Andrew, please naman gumising ka. Hindi ba umuwi siya kagabi? Andrew, tawag ko ulit sa kanya. Bakit pa ayaw niyang gumising? Andrew, niyugyog ko ang balikat niya. Please, wake up. I'm scared. Andrew. He responded and he moved. Hinawakan ko siya ng mahigpit sa braso niya. Baka bigla siyang umalis at paglaruan pa ako. Naramdaman kong umupo siya sa tabi ko. Tapos binuksan niya ang lampshade sa tabihan niya. Kaya naaninag ko na ang room ko. Pinunas ko ang luha ko. Hindi ko akalain na iiyak na naman ako ng dahil sa takot sa dilim. Hey, why are you crying? He asked me in a sleepy tone while caressing my cheek. Buksan mong ilaw. Sabi ko habang inaayos ko yung sarili ko. Hinawi niya ang mukha ko tapos pinaharap niya ako sa kanya. Why are you crying? He said worriedly. Ang dilim. Diretso kong sagot. Ha? Palagi naman tayong natutulog ng patay lahat ng ilaw nung nasa kondo ko. Bakit ngayon parang takot na takot ka? Nandito naman ako Tahan na. Palagi. Hindi ko nga alam na nakapatay na lahat ng ilaw ng tuwing natutulog kami. Mas madilim pa nga rito ang kwarto ko. Dagdag niya pa. Hindi ko alam na pinapatay mo lahat ng ilaw at hindi rin ako gising ng midnight. Kinuha niya ang phone niya sa beside table. Let's sleep again. It's just 3:19 a.m. Sabi niya at binalik sa beside table yung phone niya. Dumapa siya sa kama and he wrapped his arms around my tummy. Then he caressing it. Ano ba? Sabi nung buksan mo ang ilaw Wag na, tulog na ulit tayo. He answered. Andrew, sige na please. Buksan mong ilaw. I pouted kahit alam ko na hindi niya nakikita. Oo na, matigil ka lang. Padabog siyang bumangon at mahigpit akong napahawak sa braso niya. Let me go. I'm going to open the light. Sama ako. Ano? Ang lapit-lapit sasama ka pa. Kung gusto mo, ikaw na lang ang magbukas. Ginulo niya ang buhok niya. Sige na, buksan mo na please. Promise, hindi na kita aabalahin sa pagtulog mo. Ana, kanina mo pa naabala ang tulog ko. Sorry, sige, ganito na lang. Gagawin ko lahat ng gusto mo, basta buksan mo na ang ilaw. Sabi mo yan He wrapped his arms around my waist before we walked to go to the switch. Huminga ako ng malalim nang lumiwanag na sa buong paligid at bumitaw na ako sa kanya. Sige na, tulog ka na ulit. Sorry na istorbo kita. Nginitian ko siya bago ako lumapit sa drawer ko para kunin ang flashlight. Tulog pala sila Manang at malamang nakapatay na lahat ng ilaw sa baba at madilim. Bubuksan ko na yung pinto. Namatay ang ilaw. Andrew! Pabulong kong tawag sa kanya. Mommy!
Natataranta kong binuksan ang flashlight na hawak ko at hinanap ko si Andrew. He's standing in front of me, half naked. Where are you going, huh? He asked irritated. Turn it on, sabi ko. Where do you think you're going? Tanong niya. Di ko na siya sinagot. Naglakad ako papunta sa switch pero naunahan niya ako at ikinulong sa kanyang bisig. Andrew, saway ko sa kanya. Gutom na kasi ako, nang aasar pa. He grabbed me closer to him. Buksan mo na kasi, I said. He smirked and kissed me on my shoulder. Where are you going first? Hinalikan niya ako ng 3 beses sa balikat. He looked at me and I can feel his breath on my neck before I felt his lips against mine. His kiss traveling down to my neck, back to my lips. I can feel his hands caressing my body.